Programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Lozon. Saan po natin Attorney Rose Beatrix Trixie Cruz Angeles, legal counsel po ng former INC Minister, si Ginoong Lowell Menorca II. Itong i-final ninyo ay writ of habeas corpus and writ of amparo. Yes, sir. Writ of habeas corpus para ilitaw yung katawan. Yes, sir. So, hindi ho ba moot and academic na yon dahil nandiyan na ho yung tao? Well, moot siya, although pwedeng hindi siya academic. Okay. For instance, may mga tinutuloy na kaso ang Korte Suprema when it is capable of repeating itself yet evading review. So kahit kunwari, nakuha na namin yung katuan, yung tao, pwede pa pong i-litigate yung circumstances at yung conditions kung bakit siya nakuha, bakit kinailangan namin mag-file ng habeas corpus. Even if it doesn't fall into that, na capable of repetition yet evading review, meron pa po, sinama namin yung issuance of the writ of amparo. Ang amparo naman, it doesn't matter where the person is. Yes. Basta may threat to his life, to his security, to his health, from another entity. In this case, another institution, public or private, then pwedeng mag-apply ng writ of amparo. Ang ililitis ngayon sa Court of Appeals, well, the Court of Appeals will be receiving evidence. Ang nililitis ngayon ay yung issue of whether or not the writ of amparo will become permanent. So, kung mai-permanent ang writ of amparo, ano ho ang magiging implikasyon nito? They are to stay away from him. Hindi siya pwedeng i-approach. Hindi na siya pwedeng i-electronic surveillance. Hindi na siya pwedeng sinusundan-sundan. Hindi na siya pwedeng i-threaten siya at saka kanyang pamilya because we filed on behalf of Mr. Menorca, his family, and his household. So, para lahat dito So, ito iniintay ninyo. Once this is resolved already, yung writ of amparo and writ of habeas corpus, Yes, kung baka parang documentation ho ito Yes, di ba? sir. Para Exactly. mailagay ninyo. Ano ho ang kasunod nito ngayon? In addition to this, then we will be starting to file the criminal cases. Unahin namin siyempre yung mga things like illegal detention kasi that is obvious. By even if they say that he wasn't rescued, that he was let go, the phrase "let go" implies the detention. So there is an admission already on the part, whether directly or indirectly, on the part of the hierarchy, the people who have held him, that they have in fact held him. So, parang sinasabi ninyo, pinakawalan, ibig sabihin ay na-detain. Hawak siya. Pwede hindi naman sabihin na hindi naman namin siya hinawakan or what. Ibig sabihin, malaya naman siya. Siya ang ayaw umalis. That would have been easy to admit. Sana we could have trouble with that, except that we have a witness. In this case, the witness, there are two. The witnesses are Anthony Menorca, who attested to his incarceration dun pa lang sa Cavite, and Junko Otsuka, who is the sister of the wife of Mr. Menorca. In fact, the twin sister. She was the only person who was allowed to visit them. Tapos at some point, biglang binawalan siya at sinabihan siya na ni Anthony na may mga pinalitan yung mga guards namin at yung mga guards namin ngayon may hawak na armas. Dinala yung armas na nakasako, tapos isang buong sako ng mahahabang baril, puro bago. So she also realized the tensions daw inside the area where they were being held were very high, and it looked like they were going to be moved again. Kung mangyari yon, sabi ni Junko, baka hindi ko na makita yung pamilya ko uli. Then what is wrong with the armas? Ano ang mali sa mga armas? Sir, kung nakatutok sa'yo, may mali na. And if it is sabi niyo used... nakasako hindi naman nakatutok Hindi, sa sir, kanya. kasi dati, yung guards nila, the regular short firearms, which is standard for security agencies. Merong rule po kasi sa security agencies na there are certain conditions lang where the firearms can be high-powered. And this is not one of them. One of them would be, let's say, a bank or an Okay. institution where the possibility of violence is very high. In this case, there is no such possibility, and it is obvious na yung mga baril dito were intended to threaten him. May satellite ang mga pulis doon Ang mga pulis pwede mag-carry ng firearm, di ba? Opo, pero wala sila sa loob ng compound. Hindi, meron.
Well, May mga yes, sir. pulis, di ba? Actually, it's a good thing May you mga brought pulis that up. sa loob ng ano, di ba? Yes, sir. Yes, sir. Actually, may detachment nga pala daw doon. Oh, may detachment sila. May sariling pulis doon sa loob mismo ng ano. And of course, we will question, first of all, why there's a detachment there if there's a separation of church and state. Matagal na may Yes, sir. detachment doon eh. Di Yes, ba? sir. Meron nga silang sarili nilang ano doon eh. And yung substation yung station sa Kulyat, which is in Tandansora. Bakit? Bawal ba yun? Sir, hindi siya bawal. Pero ang bawal is pagka yung mga public officers ay kumikiling na sa isang institusyon or certain group of people as against the public good. And in this case, merong illegally detained doon tapos nagbulag-bulagan sila. Bakit? Kung hindi naman nila alam na illegally detained yun. Sir, they're law enforcement officers. They should know, the very least. Hindi. Kung sila nga ang may hawak eh. Kung sila yung may hawak, O, all di the hindi more may illegal liability detention yun. sila. Sir, it would be Arbitrary arbitrary arrest. detention yun, di ba? Yes, sir. Arbitrary Iba arrest. kasi yung illegal sa arbitrary, di ba? Yes, sir. O. Yes, sir. In this So, ano ba ikakaso nyo Babaguhin talaga? namin. Arbitrary or illegal detention? Sir, dun sa mga civilians, Oo. serious illegal detention. Dun sa police, assuming na merong arrest nga or may detention on their part, will Okay. be the arbitrary detention. Yes, sir. So, mag-vary lang. Yung bang mga kliyente ninyo are really decided to file the case? Actually, yes, sir. Nung kinakausap naman namin sila before, well, in the case of Mr. Menorca, yung petitioner yung kinausap namin, si Anthony at saka si Junko, petitioners. Tapos tinanong ko, and we also told them, you realize that things will get worse before they get better. Kasi iniisip namin na, what if mag-leak yung petition namin? Normally kasi hindi lumalabas naman yung petition. The court usually keeps it under wraps, lalo na in instances where there's danger to life. For some reason po na lumabas po yung petition. We were going to worry sana, kaya lang umangal yung kabila eh. From what we understand, the Iglesia wanted to write to Attorney Te of the Public Information Office to ask bakit daw ni-release yung petition kasi nakasulat daw doon yung pangalan nung kanilang punong ministro at mapapahiya. Nag-alala kami na baka dahil sa paglabas ng petition, mag-panic yung mga may hawak sa kanya at i-disappear na naman siya or i-move siya, which is actually what happened. So, okay. pero ang nagpalagay lang sa loob namin is that within 48 hours, lumabas po yung writ. So both writs, yung Okay. habeas corpus at saka yung amparo. So ngayon, ang hinihintay ninyo ay maging permanent ang writ of amparo. Yes, sir. At pag naging permanent na yung writ of amparo, is that the only time that you will move to the next level of filing cases? Not necessarily. So you will be filing cases already? Yes, sir. If we can, kasi it is also a matter of putting together the affidavits So and documentation. sino ang pa-filean ho ninyo ng kaso? First, i-identify namin. That's one thing. Pero ang maliwanag kasi yung mga humuli sa kanya, once he identifies them, and especially the members of the church hierarchy responsible for the entire thing, for the entire kidnapping incident. Bakit? Meron ba siyang in-identify na talagang responsable sa pagde-detain sa kanya? Yes, sir. Nung kinuha siya sa Bulan, Sorsogon, on the way to eventually Cavite, tumigil yung van. First kasi nasa ambulansya siya. Tapos nilipat siya sa van. Tapos yung van tumigil somewhere. Pagbukas ay in-identify niya ang isang Mr. Benefrido Santiago na representante daw ng Sanggunian. At bukod sa kinukulit siya kung siya si Antonio Evangelista, ay pinaluhod siya sa harap niya at nagmamakaawa siya para sa buhay niya, buhay ng asawa niya at buhay ng anak niya. So, yung tao na yan, identified yun. In-identify niya yung ilang abogado ng iglesia at yung mga yon maliwanag na may kaso na kami. Kasi Mauna sila. hindi ba ka-ano-ano naman, hindi ba ka taka-taka naman Yes, sir. na pinapapatay pala siya, sabi nyo. Yes, sir. Eh bakit buhay pa siya? Sir, maganda nga yung kwento doon eh. Oo. Nilipat siya doon sa van, umusad pa. At some point, may nakita pa nga siyang mga additional na police officers. Sinakay siya sa isang maliit na sasakyan na luma. Sabi niya kulay pula daw. I forgot the model. Ang sabi niya is, yung tipong kotse na pag nakita mo sa action movie, alam mo yun yung papasabugin. So, inupo siya sa harap, naka-handcuff pa, na masikip. So, nakaipit siya between the steering wheel at saka yung upuan. Tapos, ni-roll down yung bintana, nilock yung mga pintuan.
Tapos, nung nakaalis na lahat ng tao, hinagisan ng granada yung kotse. Pero hindi siya nakatali or what? Sir, naka-handcuff siya behind his back. No, habang yung hinagisan ng granada. Yes, sir. Nasa Okay. loob Ano siya ng nangyari? sasakyan. Awa ng Diyos, hindi sumabog yung granada. Hindi ba imposibleng kwento yun? Sir, hindi po considering yung kind of So, material ng ano. Sa bagay, sa bagay. Sa bagay, mga Yung mga support yung nabibili mga di ba natin. parang... so, hindi sumabog yung granada. Malamang ginamit nila luma Yes, sir. Okay. Nung hindi sumabog yung granada, iniwan na lang nakalabas ba siya? Yes, sir, iniwan O siya sure, paano ngayon hindi na makita? Siyempre yung naghagis, alam na hindi sumabog yun. After several minutes, bumalik. Kasi walang explosion Wala na siya. Sir, nakatakbo siya ng konti, pero nahanap na siya. So Nahabol nakuha din pa rin ulit siya. Nakuha pa rin siya. So hindi siya nakatakas. Hindi, sir. So that's the time na Biniyahe na siya ng di isa Cavite. lang ba yung granada na yun? Wala nang pangalawa? Sir, apparently, hindi naman yata ganong kayaman yung mga So wala napagutusan. parang konti ang dala-dala nilang gamit. Sir, siguro, kasi they were counting na sasabog yun. No, pero pagka talagang desididong pumatay at talagang papatay, kahit nasakaling ka lang, mamamatay ka eh. Yes, sir. Hindi mo kailangan ng granada eh. Totoo yan, sir. Pero yung mga kumuha sa kanya at binyahe siya eventually, sabi nila, inatasan din sila na papapatay siya. So, kinakausap siya nung una, tinatanong, ano bang ginawa mo? So, nagmakaawa siya uli, in-explain niya na ministro siya ng Iglesia ni Cristo, wala daw siyang kasalanan. So, eventually, according to Mr. Menorca, sinabi daw nung pulis sa kanya na, o sige, hindi namin kayang pumatay ng taong walang kasalanan ibiyahe ka na lang namin sa Dasmariñas, sa Cavite, tapos kakasuhan ka na lang namin ng illegal possession. No, as simple as that. I mean, his words against the words of those who are asking him to be killed. Yes, sir. Di ba? Parang, kasi, halimbawa, ikaw yung inutusan ko, hindi naman siguro ako mag-uutos na halimbawa, wala naman akong, hindi mo ako kilala, hindi mo alam yung na susundin mo ako basta-basta. Apparently, sumusunod sila para i-execute nila yung yung utos, di Yes, ba? sir. Ang panghahawakan mo doon, yung kredibilidad nung nag-utos. Meron talagang Yes, may sir. ground para yan ay patayin. Yes, sir. Tapos Yun ang ito naman, sinasabi nila. as against, dito naman sa sasabihin mo na wala akong kasalanan. Yes, sir. Sir, it goes also siguro into the credibility of Mr. Menorca. And this is where it starts to look through. You can't make these things up Diba? If everything made sense, magdududa ka sa kwento But in this So case... nakikita nyo talaga yung consistency ng kwento dun sa pagka-abduct sa kanya. kidnap, sir. Pagkaka-kidnap sa Yes, kanya. So, yung pagdala ngayon, nakawala na siya. Yes, sir. Nung makawala siya, kinulong siya. Yes, Pagkatapos yung ikulong ngayon, na-dismiss ang kaso niya for whatever reason. Yes, sir. Na himala ang nangyari, Yes, na-dismiss kahit na yun ay dapat ay hindi bailable Yes, sir. at hindi pwedeng basta ma-dismiss sa pamamagitan lang ng affidavit of desistance. Yes, sir. Nakarating siya ngayon doon sa Central ulit, Yes, nagsalita siya na hindi siya inabduct, apparently dahil under duress siya, napilitan lang siya, pinilit siya. Yes, Now, after that, nakapagsalita na siya, saan siya napunta? Sir, ngayon, he's in a safe place, No, so to hindi. speak. Kasi after niya makapagsalita sa... Sa Net25. Oo, sa media na sinabi niya, even GMA7, Yes, sir. sinabi niya, hindi ako na-abduct. Meron pa siya ulit na pinuntahan. Napasok ulit siya sa compound. Yes, sir. Ganun Binalik ba? siya sa compound. Nasa compound siya, doon ba siya sinasabi ninyong illegally detained pa rin? Opo. The whole time. Kahit yung pagpupunta niya dun sa mga TV stations, may illegal detention yun. Kasi restraint of liberty yun Hindi siya Okay. makakaalis noon. Hindi nga siya malaya magsalita ng ayos. But was that also in the presence of authorities? Of the church, yes, sir. No, but of government authorities as well? No, sir. Kasi may mga tao din ng gobyerno dyan. Yung di ba? escort, meron daw pong, kadalasan pag nilalabas siya, may escort na police. Okay, so napunta siya, nandoon siya. Nag-file kayo ngayon ng writ of habeas corpus, Yes, sir. writ of amparo. Yes, sir. Apparently, nabulabog nung lumitaw yung writ of amparo and petition writ of namin habeas corpus, yung petition ninyo. Yes, sir. So ngayon, parang pinakawalan siya. Sinasabi nyo na inirelease siya, dinala siya. Sir, hindi siya ni-release. Okay. We contest yung storya nila na ni-release siya. Ang tingin namin dyan, in Sino ba fact, ho nagsasabi na ni-release siya? Sir, sila, yung kabila.
yung hierarchy. O hindi ba yun, hindi ba nga yun pabor sa inyo? Oh, yes, sir. Pero Nasabihin hindi pa siya nila na released. ni-release siya? Hindi pa siya talagang released eh. Kasi ilang beses inulit sa kanya, nilalabas ka namin ngayon sa proteksyon ng simbahan. Nilalabas ka namin ngayon, hindi ka na covered ng proteksyon ng iglesia. Anong ibig sabihin nun? They were throwing him to the wolves. Kasi hindi na siya piprotektahan allegedly from whatever else is out there na danger, including yung mga tinatawag nilang overzealous na kapatid or overzealous na members na masama na ang tingin sa kanya dahil sa ginawa niya. Parang sasabi, wala ka, ang pagpapalabas sa'yo ay wala ka ng proteksyon. Yes, Hindi para ikaw ay kung ano pa man. So, Hindi pa rin siya malaya. Kasi Okay. in fact, yung pag pinaglagyan niya ay isang semi-isolated na subdivision. Ang nearest neighbor ay yung bodyguard ng isang miyembro ng hierarchy na kasama dun sa pagdadakip at pag-detain niya. so ngayon, nung i-release siya na gano'n, paano hong nakarating na nakawala, sinasabi ninyo? Nakatawag na siya sa amin at nag-execute kami ng rescue. So hindi siya detained. Sir, detained pa rin siya kasi hindi pa rin siya makakalabas ng bahay na yan Ba't siya without fear. nakakatawag? Sir, meron na siyang phone dun sa bahay. Meron nang nakakadalaw na yung pamangkin niya. In fact, bahay ng tita ng asawa niya yan. So nadadalaw na siya doon. Yes, sir. Pero nababantayan pa rin siya, ganun ba? Yes, sir. Ang bantay, hindi na lang as obvious as dun So sa... natawagan kayo? Yes, sir. Nung matawagan kayo, kayo ang nag-organize ng Well, your rescue. Yes, sir. rescue. Yes, sir. Sino ang tinawagan ninyo para mag-rescue? Meron kaming kasama na law enforcement agency. Okay. So itong law enforcement agency na ito, can they attest to the fact that he was rescued? Kasi Yes, sir. when you say rescued, Yes, sir. meron niyang talagang Element. mga nandiyan Danger. dyan, Yes, sir. kinuha mo, Yes, sir. aware ka na kinuha mo yan. Ina-attest ho ba nila yon ng Yes, sir. mga authorities na kasama nyo that Yes, he sir. was rescued? Yes, sir. And rescued from whom? Still from the hierarchy of the iglesia that was responsible for his kidnapping and illegal detention. Alright, so ito bang mga authorities na ito ay maninindigan sa storya nyo? Sir, yes, sir. Yes, sir. Did you the ask assistance. them to Yes, sir. execute an affidavit stating No, sir. the fact that this incident really happened? No, sir, but they can be called on as witnesses. How sure are you? Because If they were have there. not executed any affidavit, you're saying that there are harassments or whatever Yes, all sir, over yes, the place, and even authorities are also being harassed. Yes, sir. So, are you telling me na sigurado na kayo na bukas makalawa hindi kayo babaligtarin nung kasama nyo nag-rescue? Sir, the biggest protection that we have afforded them is the fact that we have not identified them. And we will not do so until the hearings. So you will not do so until the hearings. Yes, sir. And you will not be sure, not until after they appear in the hearings. There will be a compulsion of law. We're never really sure about any of our witnesses until Okay. they're on the stand. If we wanted 100% assurance, wala tayong mapupresenta kahit isa. Okay. So in these instances, we take the risk. But we also have documentation. So, grupo ho ito ngayon Yes, na sir. nandoon ng authorities. Ano ba to? Can you mention kung anong agency? Or did you mention it already? We never mentioned it So, anywhere. hindi nyo sinabing sa NBI ito, ganun? Sir, all we have mentioned is that they are not Quezon City Police. Okay, so hindi siya Quezon City Police Yes, or sir. whatever. So, they could be in the police force as well, or they could be Yes, sir. probably from a different agency ng Yes, law sir. enforcement. Yes, sir. But merong authority para mag-conduct ng ganitong Yes, klase sir. ng Yes, sir. rescue operation. Yes, So, sir. pag-rescue na ganon, ilan ho ba yung nag-rescue sa kanya? 4 vehicles, several people, including yung mga friends, supporters of Mr. Menorca. Was there an attempt to stop the rescuers? No, sir. It happened too quickly. 2 minutes from So, stopping at the residence. nakuha kagad siya na gano'n. So, Yes, wala nang resistance or whatsoever. Wala man lang oops, nire-rescue niyo yan. Siyempre, kung merong, kung ako halimbawa nagdi-detain, makikita ko, kukuhanin yung dinidetain ko. Yes, sir. Teka muna, di ba, gagawa ako ng paraan. Walang reaction time, sir, kasi less than 2 minutes. So, mabilis. Parang Yes, sir. talagang In and out. very swift yung ano. Yes, sir.
Mabilis lang ng konti kaysa sa military operation. Mabagal lang ng konti Okay. as a, let's say, a special forces operation. So nakuha ito. Yes, sir. May mga iba pang personality na nandun doon? Nung kinuha siya, Oo. wala na, sir. So what was the presence of a certain congressman? Is it true? Fuentebella. Yes, Is it sir. true na merong presence ng isang congressman? Well, he has proclaimed it loudly. So, Okay. yes, sir. So nandun siya. Andun siya nung tinransfer si Mr. Minorca. Tinransfer doon sa detention. To Fairview. From the iglesia. From the detention? Yes, to Bakit? Fairview. Ano ang ginagawa na doon? He says he was there because he's a friend of the father, the late father of Mr. Minorca, and he was just there to witness the transfer. So is he also a witness now to the fact that there was an illegal detention? He has made it very manifest and very clear that he is on the side of the hierarchy. So what he has been repeatedly saying is that hindi, walang rescue, pero wala po siyang sinasabing walang detention. Okay. So hindi nyo rin siya iniisip na gawing hostile witness? Sir, congressman yun eh. Bakit ano ba nakakatakot sa congressman? Sir, when you ask a politician to be a witness, necessarily he will be a politician even if he's on the witness stand. Okay. So pagka naging politician sa witness stand, hindi magsasabi na totoo. Hindi, sir. Hindi ko sinasabi yan. I just won't take the risk. Okay. But just the same, so ang kasunod na ho ngayon nito ay nasa safe place na Yes, itong si Ginoong Minorca. Yes, sir. And you are preparing for The hearings. You're preparing for the cases that you Yes, will sir. be filing. Yes, sir. But this time, ang tinitignan ninyo ngayon ay ang resolution of the writ of amparo and Yes, the sir. writ of habeas corpus that you have filed, Yes, sir. which ang hearing ho will be November 3, sir. November 3. Sa hearing sa November 3, what are the expectations? Well, we will be presenting Mr. Minorca himself to attest to his kidnapping and his serious illegal detention and to the need for the issuance of a permanent writ of amparo. Yun ho bang mga inilagay ninyong mga respondents doon will be, kasi sa pahat na kaisipan ng isang ordinaryong mamamayan, ang alam ko lang na obligado ang isang inaakusahan ay yung na umapir sa korte ay yung kanyang pagka-promulgation na at saka doon sa kanyang arraignment. Will they be required to appear before the court? Sir, first, hindi po ito criminal case. This is a Okay. civil case. Second, nire-require po yung presence ng mga respondents para i-attest yung the first where he was because may habeas corpus eh. So kailangan mag-return, what we call the return of the writ. Kailangan nilang i-explain either why the body isn't there anymore or if he is there, under what warrant they are holding him. And in the case of the writ of amparo, to indicate whether or not, to attest as to the actions that they have been accused of. So you're saying they need to be present? Yes, the court required it. So Dun sa order nandun. hindi ho pwede na represented by lawyers lang? Sir, according to the order, you are commanded to appear. Tapos pinangalan po lahat ng respondents. And it is the Supreme Court that issued this order. So, of course, they can try to have representatives instead to be there. But we will certainly question it and ask why they should not be cited in contempt for not obeying an So order of the court. you're inclined to face them doon sa ano na yon. Yes, sir. And once you did not see them there, kayo ay inclined to file a motion of contempt. Motion to show cause. contempt. Motion for a show cause order. Okay. Why they are not Obeying the order of the court. Okay. So kailangan para dito ay mag-appear yung mga nakapangalan. Respondents. Sino-sino ho ba yung mga respondents dito? The acting executive minister, and then several other people such as Mr. Radel Cortez et al., members of the Sanggunian. Okay. So yung lahat ng yon Yes, ay in-order na ng korte to appear. To appear. At mag-testify doon sa ano na yun. Yes, sir. Or i-contesta naman yung inyong iniaakusa. Yes, sir. Dahil nakarapatan naman nila
na harapin yung nag-aakusa Yes, sa sir. kanila at pasinungalingan yung inyong mga akusasyon. Yes, sir. Kasi kung binibigyan mo ako ng writ of habeas corpus, parang sabihin ko, wala naman sa akin. Bakit, Yes, sir. bakit sa akin mo hinahanap? Yes, Ang sir. totoo nga, nasa yun na eh. Yes. O bakit mo Actually, hanapin kung sa akin? habeas corpus lang ang kinaso namin, posibleng hindi na sila umappear, sasubmit lang Submit sila na lang. ng return, what we call the return, explain nila wala na sa amin. Okay. But because there is a writ of amparo, mag-explain pa sila. And to be there in case the court orders that they stay away, and they have to produce documents, by the way, kasi part ng writ of amparo is what we call the writ of habeas data. It is to turn over any records or documents pursuant to the detention or any surveillance documents conducted on the subject of the petition. Hindi. Pero alam nyo ba kung ano-ano yung mga yon? Kasi how can you account to that? Sir, CCTV. Okay. So lahat yung mga CCTV na yun, Yes, sir. yung lahat ng mga... And including what data they retrieved. Kasi kinuha nila yung mga gadgets ni Mr. Menorca. Tapos since Mr. Menorca is an IT guy, he knew that when they turned over his computer to him, Duplicated na. Oh, yes, sir. Tsaka they had conducted forensics, IT forensics on his gadgets. Sabi niya, but they did it badly. Their fingerprints are all over the place. Ibig sabihin, natitrace niya kung ano yung ginawa dun sa mga gadgets niya. So, including the planting of surveillance software, etc. So, yung mga ganun, we know that they're conducting it. Come November 3, ito yung ine-expect ninyo. But Yes, sir. itong week na to, you will already be filing cases na ho ba? Or you will have to wait for the November 3? We don't need Hearing. to wait for the Okay. November 3, but we need to be ready with our case. We don't want to rush anything because we're talking about a case where if we fail, the possibility of retaliation goes higher. So for certain criminal cases that we'll be filing, we want jail time. Okay. So you want jail time. Yes, sir. When you say you want jail time for those that you are accusing of Yes, illegal sir. detention? Of criminal activity, including but not limited to the attempted murder. So meron pang attempted murder Yung dito. Granada, sir. Okay. So this goes up to the highest level of the administration na Well, it sinasabi niyo? depends on the liabilities here. It's possible kasi that, let's say, the executive minister knew nothing about the attempted murder. So we need to check first how far up this goes. But if it goes far up, then we have no choice but to file it. Because it wouldn't be justice if we But don't. what about the illegal detention case? Then, sir, that will go up as high as we can go. Mr. Menorca made a statement in his press conference that the executive minister knew that he was being detained. Tell me honestly, Attorney Trixie, Yes, sir. are you gonna see this through? I don't think we have a choice, sir. Are you not getting any threat to your life? Sir, of course we do. We've gotten Ngayon ho through... ba, meron na po kayong Yes, sir. nakukuhang, are you not afraid of your life? No, sir. Not saying I'm not afraid. I'm saying that the threat doesn't appear real yet to me. I think that they will work more first on destroying me, my reputation. It's very easy to do that on social media. They can accuse me of other things. They can probably file cases against me. So it's likely that when these fail, they will seek more permanent solutions. That's the only reason why we can still go out and we can still enjoy the intellectual activity that is this case. But have you been receiving like Yes, sir. text messages already Yes, sir. Yes, threatening sir. you about, or even asking you to withdraw from the case? It's more like at the start we were getting text messages. First, they started with insulting us, insulting my chastity, insulting my behavior, and including that of my partner, Attorney Paglinawan. Later on, it went up to, with Attorney Paglinawan, we know that you have a young child, we know you have this. And then they escalated to, ano yung magiging itsura kaya ng bangkay mo.
those kinds of messages. There were some also who indirectly sent. There would be people who would say that, mag-iingat kayo, attorney, kasi naririnig na namin na galit na sila sa inyo. Naririnig na namin na may tinatangka na sila sa inyo. For the moment, sir, maybe it's because I'm too dumb to be scared. The threat doesn't appear real yet to me. I'm more inclined to believe that they will try destroying reputations first. Make us reviled people, make us social pariahs, and make sure that we never practice law again, things like that. These are the more likely scenarios here because they will work and they will sideline us for a long time. Killing us would only make it appear that they're guilty because this is the most serious case that we've handled thus far. So, ang medyo mas close to reality ngayon ay madisbar ka. Yes, sir. Ganun. Vlogs. Vlogs and all. So we talk to our kids. Actually, kami ni Attorney Paglinaw. Well, he talked to his family. I talked to my kids. I told them, people are going to say things about me. I hope you guys are ready. They rolled their eyes at me and they said, they've done that before, Mom. And, it hasn't affected them though. So they're death threats, so you guys need to be careful. And I said, yes, Mom, we've been doing this since 2006. So when we were handling the mutiny cases, there were already threats. Yes. But it was never as serious as this one. But how about an attempt to bribe you? That would be hard, sir, because No, first but they was tell there me- an attempt? None yet, sir. Okay. So far, dun lang sa level na yun ng ano. Yes, sir. None yet. But, well, it appears that you're determined. It's only a matter of also asking your clients if they are determined to pursue the case. And the way it looks, sinasabi ninyo, they are. They've sacrificed a lot already. The expulsion from the church is very painful for them because it means that they are separated, not just from their faith. They're told that they're not going to be saved. They're told that and then you can no longer talk with people who are still inside. It's pariah. You become a pariah, and that's very painful. Before I let you go, as an attorney, Yes, sir. and as sabihin na ninyo na talagang a fighter for yung mga taong sa tingin ninyo ay naargabyado. Yes, sir. What makes this case very appealing sa inyo? Is there something that, one, you can learn out of it? Two, people will benefit from it? Ano bang mga dito nakapaloob? Sir, you might laugh. This is the first time where there's so many people who were praying for us. So kami ni Attorney Paglinawan. It turned this from a case into a cause. We're not practicing anything. But the idea that there are 100,000 or several 100,000 people who include us daily in their prayers, that made us stop, really. So there's no very little financial reward in this. There might not even be a professional one considering the rate they're coming after us. But the idea that somebody would take that time to pray for us, when they could ask for anything, they could ask for themselves, for their family, that they would ask to save these two people who are helping them. That, to this day, sir, it moves me. So having said that, nakita ninyo at naniniwala kayo na maraming taong gustong magkaroon ng hustisya. Yes, sir. Yes, sir. Well, we wish you good luck, Thank you, attorney, sir. and we just hope that you and we will be praying for your safety as well. Thank you, sir. Iba ho yung alam ninyo pagka humaharap kayo sa mga ganyang kaso, hindi nyo rin alam kung sino yung mga kalaban ninyo. Yes, sir. Dahil That's the hard part. maraming mga iba-ibang nasa maaring puwersa, hindi dito, sa isa na to, maaring dito, merong isang panggagalingan. So, Yes, sir. you better be careful as well. Thank Wish you, you good sir. luck, attorney. Thank Thank you for you your also. time. I do Thank you hope for that this this is not interview. gonna be the last time that I will be seeing you. Ano, sir? Lakas niyo sa akin. Ay, salamat po, salamat po. Attorney Trixie Angeles, ang legal counsel po ni former INC Minister Lowell Menorca, dito lamang sa programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.